Magandang umaga! Muli Sabado, ika-30 sa buwan ng Mayo. Muli pong sumasa inyo ang programang Advokasya. Samahan niyo po kami. Ako po si Bong Ariola at aking partner. Magandang umaga. Ako po si Tina Nolasco. At yung pong boses na yan ng umaawit ng aming jingle ay si Councilor Angelo Lawrence P. Ariola ng Pagbilao, Quezon. Kompletong-kompleto. At Lawrence, may din Lawrence po. pala si May Lawrence siya. Jello. L-A-U, hindi L-A-W. Lawrence. Lawrence. At of course, maraming salamat kay Mr. Ernie Kaok at sa lahat ng nasa likod niyang team song na yan o jingle natin. Maraming salamat. So, good morning mga ka-advokasya at mainit ang politika sa ating bansa. Ang init Pero din ng panahon. bago tayo dinala ko yung planner ko. Bakit? Baka tanungin mo ko, at least pag nagdebate tayo, may planner ako. May plano ka. May planner. Kasi may isa hindi nadala yung planner. Oo. Anyways, maiba naman. Dito naman tayo sa light lang at yung mga ka-advokasya natin. Partner, nung May 28 ay sinimulan yung ating pag-alala sa ating National Flag Day. Celebration po yan, May 28, of course, hanggang June 12. So, yung pagwawagayway ng watawat ay ginagawa, of course, sa Imus, Cavite. At in-encourage ang lahat. Dito sa DSRH, diba? Laki-laki ng flag natin. Correct. Sa labas. May observation lang ako. Alam mo, tagal ko nang napupunan nito. Kapag nasa wall, tandaan niyo po, red in the right. Alam mo, may mga company malalaki, mayroong napakalaking isang convenience store na ang daming mali. Ilang beses ko na silang pinuna. Sinabihan mo na, partner. Doon hindi pa ako nakapag-ikot-ikot. Pero ako kasi talagang malinaw ako sa position ko, kaya tinuturo ko. Lalo na yung mga security guards. Dapat alam niyo po yan kasi men in uniform din kayo dapat alam nyo, di ba? Correct. Kung saan dapat ilalagay. Tsaka, minsan talaga yung mga ibang kababayan natin, hindi na yata nila alam yung pagiging Pilipino, no? Nalimutan na. Ito lang, simpleng sa flag lang, di ba? Pag-salute sa flag. Naalala ko kasi, nung pagka-inhoist yung flag ceremony, tigil lang lahat. Wala talagang gagalaw. Walang gagalaw. Makikipag-away ka pa sa sinihan. Nasa sinihan naman daw. Na lang, di ba? Anyway, ilan lang po yan sa mga sana ay ginagawa natin. Minsan, baka akala nyo corny, mali. Pero yan dapat, lalo sa ngayon nangyayari, di ba, na parang nawala na ng respeto sa mga institusyon. Kanina nga, flag. pinag-uusapan namin ng Kuyang Oscar. Noong ako ay estudyante at siya rin ay estudyante, laging may flag ceremony. Di ba? Oo, pero ngayon kasi parang once a week na lang o kaya tuwing morning shift na lang ng mga estudyante. Ang nangyayari na nga lang, baka wala ng flag retreat, Hindi ko na nga naalala. Ano yun? Hindi ko nga alam yun. Kasi kapag Monday, flag ceremony, start of the week sa mga offices, di ba, government. And yung Friday, nag-flag retreat. Ibababa ng... oo nga, meron nun. Especially yung mga munisipyo. Ibababa yan uli. Kasi ire-rest niya yan, di ba? Correct. At hindi ko alam kung may mga naglalagay pa ba ng mga bandera sa kanilang tahanan. At lahat ba'y sumusunod. Batas ito, partner, yung flag heraldic code. Batas yan, yung pagsunog. At yung nga, yung iba, ang dami ng, di ba, nagka-problema dyan. Wala naman na yata nakulong. Yun lang. Hindi natin na-update yun, no? Mahanap yung nga natin ginawang pagsusunog, pagsira sa watawat. Tsaka yung kinukulot-kulot yung tono. Hindi kasi pwede. Marching kasi yan ni partner Hindi yan pwede itinatas, binibirit. Bawal nga rin daw suotin yan Di ba? May batas dyan May mga gumawa. Ang daming product yan, di ba? Malaman natin yan sa mga eksperto. Pero yan lang, isa lang sa aking mga observation. At isa rin sa mga advocacy ako. Kaya nakita mo ko lagi hanggat maaari. Pag may ito nawala, may nawawala sa buhay ko. Parang may kulang. Marami na akong binigyan ito. Parang wala pa ako. Hayaan mo magkakaroon. Hindi ka mawawalan. Hindi rin daw magkakaroon. Magkakaroon ka. Maya-maya lang pagkatapos ito. Maya-maya, meron na akong watawat ng Pilipinas. Kapag yung mga binigyan ko niyan, pag hinanap ko, nawala. Ready naman ako lagi. May i-stock ka, partner. Anyway, ngayon, maiba naman tayo. Ito naman ay isang advokasya naman na tungkol naman di sa maganda to. Kalikasan, pagpapailaw. At alam mo, nakakakita ka pa ba nun? Alin? Alitap-tap.
Sa Bulacan, bihira na din. Kumpara nung bata ako. Nung bata ako, marami sa Bulacan. Oo, Meron kaming ay, paborito pang puno. Nandoon sila nagkukumpula na para bang nagliliwanag yung puno. Ang ganda-ganda. Pero ngayon, dahil nga siguro sa development, Oo, natataboy na. No? wala na. Oo. Anyway, para dito malaman natin kung diyan ba sa kanyang kinaroonan ay marami pang alitap-tap, firefly. Nagliliwanag. Ah. Yan, di ba? At akala mo, isang hinanap ko pa, partner, yung sa amin ang tawag duri-duri. Ang tawag sa alitap-tap? Hindi, sa amin, may isa pa na Ano yun? hinahanap. Yung gumagana. Kulisap? Kulisap siya, parang, kulisap, may tawag pa. Ano nga ba? At sasabihin ko na sana nawala. Oh, duri-duri sa amin. Yung, Duri-duri. yung tumutunog. Di ba yung mga tumutunog tuko? siya? Hindi, iba iba yun. Anyway, Okay. makasama natin ngayon sa programang advokasya ay isang teacher. At siya po ay may invention niya ba ito? May invention siya? Oo, mukhang invention Si niya nga ito. Mr. Raymond A. Paren. Uy, may MBA siya. Uy. At Ano sa ba ang MBA na yan? Masters of Business Administration. Wow. Magaling sa business ito. Oo. Ng Saniel Cruz National High School sa Kidapawan City, Cotabato. Kaya Saan ba pala, yan? mahina ang signal sa Cotabato pa Oo, ito. Pero via phone patch na lang. Kanina dapat Zoom, makikita natin yung siya mismo at yung mga... Meron makikita tayo yata ng mga Picture. about sa kanyang advocacy. Ano nga Magandang ito? umaga. Advokasya niya? Ang Yung glow in the dark, golden bamboo. At environmental protection na rin kasi alam mo yung pagtatanim ng kawayan, maganda yan para yung sa lupa, mayol niya, protects. At saka magandang produkto yung kawayan. Correct. Anyway, nasa linya na natin si Mr. Raymond Paren. Mayong buntag, Sir Raymond. Mayang buntag, sir. Ayan. Sir Bong, sir Mamina. Ayaw lang Morning. magbisaya ng marami kay gamay ng Bisaya ako ba ha? Limitado lang. Pero okay lang man. So, welcome sa DSRH sa programang Advokasya, Bong Ariola at Tino Nolasco. So, kwentuhan mo kami, ano itong advocacy mo? It's about environment protection and livelihood creation. Glowing bamboo. Uy, ano kaya itsura niyan? Opo. Sige please. Opo. Nagsimula kasi ito ang ating advokasya sa dalawang major concerns natin. Una yung pangangalaga sa kalikasan at pangalawa yung siyempre yung pag-create ng mga kabuhayan, livelihood. Ngayon itong glow in the dark, na-inspire tayo dun sa ginagawa dun sa Europe na mayroong mga pagsasaliksik na pwedeng pailawin or it will glow in the dark yung mga punong kahoy. Sabi ko kung pwede sa punong kahoy, baka po pwede sa kawayan. Oo. Paano Ayan, yun? Paano yun, sir? Nilalagyan yun ng ng pintura, ng ilaw? Paano glow? Paano siya napapag-glow in the dark? Opo. Ang technology po dyan is i-express po yung mga genomes ng mga halimbawa sa alitap-tap o firefly. Kukunin po yung luciferin saka yung luciferase at saka sa genetic modifications, sequencing. Alisin yung part ng chromosomes ng tanin at saka i-express yung galing sa alitap-tap. Pero may mga bagong technology na ngayon para pwedeng madali na lang yung gagawin natin para na-express yung pag-iilaw. Again, sir, yung sinabi nyo kanina, alitap-tap, anong gagawin sa alitap-tap? Kunin po yung umiilaw na part ng katawan ng alitap-tap, yung chromosome niya na luciferin, o di kaya yung luciferase. Kukunin? At ilalagay po siya doon sa cells din ng tanim. Kukunin? So mamamatay yung alitap-tap? Tama ba? Kasi pinutol mo na Puputulin mo? Eventually, mamamatay din po. Pero magagamit mo.
yung hanggang ano lang, hanggang kailan lang na iilaw yun kasi patay na nga eh. Para bang yung bumbilya nung alitap-tap na siya nagsisilbing liwanag, yun yung magsisilbing liwanag naman para maging glow in the dark itong kawayan? Tama po ba? Opo. Sa latest technology parang i-adapt na ng tanim yung pagliliwanag ng alitap-tap. Pero marami pa namang source. Marami kasing mga sea creatures na pwede nating kunan ng ng yung mga glowing chromosomes nila, yung umiilaw. Oo, parang yung Na pwede jellyfish. Oo. Opo, marami pa po. Pero At saka yung mga curious mushroom. lang ako, gaano pa karami ang alitap-tap dyan sa... Cotabato. Teka, ikaw ay... Nasa Kidapawan City ka ba mismo? Opo. Anong Dito po. barangay? Sa barangay Singaw po. Diyan mismo sa barangay Sigaw, marami pa bang alitap-tap dyan? Parang medyo na din, medyo mailap na din yung mga alitap-tap. Oo. Kasi yung lumalay. alitap-tap, indicator kasi yan na maganda pa yung yung simoy ng hangin, yung purity ng hangin. Yung kasi isang indicator. Usually yung alitap-tap ko yan, makikita mo sa mga yung talagang sa mga bundok-bundok na. Oo. Mga, Lumayo na kasi dati, I remember partner sa bahay ng mami, sa mother-in-law ko, Saan sa yan? likod lang, sa Pagbilaw, Pagbilaw. may maraming, likod no, maraming tanim, maraming puno, Oo. vacant lot, ang daming alitap-tap, kaya minsan ang tagal ko sa sibat, ang tagal mo, pinapanood Ang yung mga ganda kasi, alitap-tap, nakaka-relax na partner. Ito lang yun, mga siguro late 90s. Mm-mm. Anyway, go ahead, Sir Ribbon. Oo, Opo. Ang purpose kasi natin dito, yung parang advokasya natin na magpapailaw tayo ng kawayan, una, i-address natin yung problema. Sa ngayon na palagi tayong nakakaharap ng krisis, halimbawa dito sa pagmamahal ng produkto ng petrolyo, siyempre, yun yung pinakamalaking supplier ng ating kuryente, yung galing sa petrolyo. Ngayon, baka pwede natin gawin itong street light. Ito yung ina-advocate natin. Baka pwede natin itanim ito sa mga gilid-gilid ng mga daan para pailawan yung mga daanan. And then, pwede din doon sa mga bukirin o doon sa mga sityo o sa mga barangay na hindi pa naaabot ng electrification. Baka pwede natin itanim yun doon para maging maliwanag din yung dinadaanan nila sa gabi. Yan po. Going back sa alitap-tap, naku-curious ako at may mga nagtatanong din. Ilang alitap-tap ang kailangan? Halimbawa, kung alitap-tap man yan, kung jellyfish man yan, ilang alitap-tap ang kailangan para makapagpailaw? Nagsasabi nga itong glow in the dark na bamboo. Halimbawa, yung isang piraso ng kawayan, ilang alitap-tap o yung inaalis sa parte ng alitap-tap para makapagpailaw nung kawayan? Actually, yung kukunin lang kasi po, yung luciferin, at saka yung luciferase, yung umiilaw na part ng alitap-tap, yun lang yung kukunin. And then, i-express, yung kasi yung scientific term, o scientific method, i-express doon sa chromosome din ng tanim. Pero yun po ay sa microscopic level. Parang nasa tissue culture, yung parang ganon. Oo. And then, pag nabuhay na yung bamboo, dadalahin niya na, nandun na yun sa DNA ng tanim, yung umiilaw na part ng kinuha natin, halimbawa sa alitap-tap. Oo. So, paglaki ng bamboo, kasama na yun doon sa kanyang bawat cells. Ayun. Hindi siya patay na kawayan. Kumbaga, magiging part siya ng paglaki ng kawayan. So itatanim ito sa mga places na gusto mong Okay. pailawan. Yung kawayan, ano? Opo. Oo. Opo. Ilang Interesting, alitap-tap ang kailangan at paano sila Kahit hinuhuli? na iisa lang po. Kahit na iisa Kahit lang lang. po. Parang Meron na i-absorb kasi ngayon, latest technology, yung tinatawag nila na CRISPR, Oo. CRISPR. So yun, yun yung latest technology ngayon. Kakat nila yung yung ilaw na part ng alitap-tap saka isasalin doon sa chromosomes din ng Very interesting kawayan. naman yan. Oo, ano? very may pag-aaral talaga, may study. So, Oo. ilang gaano katagal mo na itong ginagawa? At
kumusta naman? Bakit napunta dyan si Sir? Diba? Oo, si Sir Sana Raymond. tuturo ka na lang. Oo. Ang hirap to ginagawa mo, pero very interesting. At sana nga, magtagumpay ito at maraming gumaya pa. Dahil dami nating kawayan, partner, di ba? Opo. May specific variety lang po tayo na Para sa ganyan. i-introduce natin para sa ganyan. Ito po yung golden buho kasi dilaw na yung ano niya, balat niya. Siyempre hindi na mahirap pa ilawin. Medyo maliwanag na siya. Yan ay nandyan Yan sa po. inyo sa Kidapawan. Available yan. Ayaw po, buong Pilipinas meron pong ganyan. So yun, kaya nga. So pwedeng gawin din ng iba at pwede mong ituro, di ba? Ano Opo. ba ang kailangan dito? Department of Science and Technology, ano? Oo. Opo. Kung marinig sa atin po ng nakakarinig ngayon o nanonood ngayon yung mga scientist natin sa DOST, sana matuloy nito kasi naitanong na rin sa akin ito minsan, way back 2010, na kung baka pwede gawin. Hindi lang na puso kasi parang hindi na kami nagkita ulit. Kailangan kasi sa DOST, parang mayroon kang existing na gano'n, magpapailaw ka na and then tutulong na lang sila. Ito naman is pangarap pa lang. Nakita natin dun sa Europe na mayroong ginagawa sa kahoy at saka yung tinitingnan natin yung posibilidad na pwede rin gawin sa kawayan. And then yung ating advokasya para sa kalikasan and then kung matutuloy ba nito, maging successful itong research na ito na mapailaw natin ng kawayan, edi siyempre maging maliwanag na yung mga daanan natin. Saka yung kawayan doon sa gilid ng mga daan, parang ano na rin siya, safety buffer na kapag medyo magkakaroon ng aksidente, yun yung mag-absorb ng impact. So, lessen yung impact ng na semento at bakal yung babangga, ano? Correct. Yung bakod, yun na. Yung pinapakita Makikita yung kawayan. na yan, na kawayan na nakahilera, sa highway ba yan? Saan yan? Yung may mga ilaw Opo. na? Opo, yun yung ating parang projection na sana magkaroon ng mga kawayan na umiilaw doon sa gilid ng daan. And then, pwede na rin dadalhin natin sa mga barangay at saka sityo para maging maliwanag Maumpisahan din sa yung mga daanan nila. barangay, ano? Tama ka. Oo. Opo. Mayroon ba kayong inspiration nito sa ibang bansa? Ganito na rin. At dito po, nasampulan nyo na po ba ito na kahit isang man lang bakod or way dito sa Pilipinas o dyan sa Cotabato? Hindi pa po. Wala, hindi kasi pa natuloy yung ano. Actually, yung taga-DOST na nakausap ko dati, way back 2010, interested siya. Hindi lang kami nagkita ulit. Baka ngayon, baka mayroong magkaka-interest mula sa DOST kasi medyo malaki-laki yung pondong kailangan dito. Kasi yun nga, advanced technology niya apply at saka hindi rin madali. Medyo matagal-tagal pa ang panahon na gugulit para matapos po ang pag-aaral na ito. Talagang Teacher experiment. Raymond, yung ito, dalawang nabubuhay na, di ba, in living things because yung kawayan, itatanim mo yan para mabuhay at may buhay yan, living things. Yung alitap-tap, ganun din. Anong ginagawa nyo? Kasi kung yung balance niyan, magtatanim ka Correct. ng kawayan, pero yung alitap-tap naman, Masasakripisyo. mababawasan at yung ecosystem. Yan na nga, di ba? Minsan, baka itong, ano ito ba? Anong tawag doon, partner? Yung kulang na, yung endemic ba? Or yung nandito lang, hindi ko Endemic species. yung mga ganon, di ba? Kasi, kailangan mo ng alitap-tap dito sa programa mo ito, invention mo ito. Pero, paano yung mga alitap-tap nga? Meron bang paraan na mapadami yan kasi mabigat yung kailangan eh. Yung kawayan easily nabubuhay kahit hindi alagaan. Pero itong alitap-tap, kung ikaw na nga nagsabi, lumalayo na dahil sa environment na rin ngayon. Opo. Ang alitap-tap po kasi may specific level ng purity ng hangin o yung maganda yung sitwasyon ng environment para sila mabuhay. So kung mapapansin mo, kung wala na masyadong alitap-tap, ibig sabihin, medyo madumi na yung hangin, hindi na suitable para sa kanila. Kaya lumilipat sila doon sa mga lugar na hindi pa na masyadong na-occupy ng mga tao, hindi pa na-expose sa kabihasnan. Yung tabing daan, parang hindi na maganda na din
para pamahayan ng ng mga alitap-tap kasi siyempre mga usok ng sasakyan. Kaya Ano lang to, parang inspired by Alitap-Tap na lang. Pero meron pang iba. Oo. Sabi nga ni Sir Ramon, meron pa daw iba na mga pwede pang species like yung mga lamang dagat, yung jellyfish, na hindi naman siguro endangered, yung pala endangered species, pwedeng magamit mga din. endangered. Pero Anyway, pagka na-develop to at nasuportahan, maganda. Kung, oo. kahit na hindi na lang Alitap-Tap, Oo. kawayan alone partner. Kasi kung katulad, green yan, di ba? Sariwa pa. And eventually, kapag naputol yan, mag-iiba na kulay niyan. Correct. Well, sana magtagumpay ka dyan sa iyong gustuhin na yan. At huwag kang tumigil, di ba? Kung makikita mo naman, sana nga po. at sigurado naman ang DOST welcome naman yung mga ganyang gawain. Well, may kompetensya, Proposal. partner? Oo. Sa baka hindi pumayag yung mga, alam mo, kaya nga tayo problema natin yung mga renewables kasi Yes. umapalag yung mga producer ng petrol, di ba? So, teka, ano ba naman naisipan mo nga? Nabanggit mo na ba na bakit? Oo, hindi pa Bakit pa ito ang Bakit kawayan? magnegosyo, magturo ka parang naniniwala ka ba na ito'y magtatagumpay? Ay, Sorry. upo naman. Sabi kasi ng isang sikat na broadcaster, sabi niya, kung kayang isipin, kayang gawin. Ay. Pag naabot ng isipan, ibig Sino sabihin, yan? pwedeng gawin. Oo. Tama naman, diba? Yung tanong niyo po, Sir Bong, Ma'am Ina, bakit kawayan? Itong pagpapailaw ng kawayan, isa lang po ito sa mga naisipan natin na pwedeng gawin. Kasi kapag sa tagal-tagal na rin ng panahon ng pag-advocate natin ng kawayan, ang madalas na tanong is, nasaan ang market? Ano ang market niyan? Ngayon, kung mayroon tayong magtatagumpay ang pagpapailaw natin ng kawayan, so isang market na yan. So, market natin, mga local LGUs, sa halip na yung mga solar-powered na eventually nasisira, o di kaya yung gumagamit ng kuryente, papapalitan na. Hindi So, malaki nasisira yung siya. masisave ng mga local government units at saka yung mga bahay-bahay na din na sa halip na kuryente yung magpapailaw sa labas ng bahay nila, pwede na rin yung tanim nila na kawayan. Yung mga madidilim na mga sulok, pwedeng pagtaniman natin ng maliwanag na kawayan para at least kahit pa paano safe na sila kahit sa gabi. Oo. Now, bakit kawayan? Isa lang po yan, yung pagpapailaw. Ang kawayan kasi pwedeng gawing pamalit sa kahoy, engineered bamboo, laminated bamboo, o pwede din siyang gawing mga tela para sa damit, mga kumot. Then, Saka yung mga trusses, di ba? Yung mga andamyo at even mga table na nga, di ba? Ginagawa na yung opo, kawayan talaga. furniture. Opo, base dun sa executive order, dun sa panahon na naging Pangulo si PGMA, 25% ng bamboo sana gamitin para sa school furniture at saka sa DPWH. So, bali yun yung captive market na gagamitin para sa mga construction ng mga paaralan. And then, gamit din para sa paaralan, yung mga armchairs at saka mga mesa ng mga guro at saka mga upuan. Ito So, bang, meron tayong secret- aside from yung pailaw, meron ka rin bang ginagawa na itong pagpaparayabong pa ng pagtatanim ng kawayan? At yun nga, may nakikita namin may mga na proseso na, di ba? Nalinis na. Ito ba for sale ito or gagamitin lang ito sa project pailaw? Opo. Opo, yun lang. Isa sa mga pino-float natin, pinapalabas natin kasi yung sagot sa katanungan ng mga maraming tao na nagtatanong saan yung market ng bamboo. So, pinapakita natin na ito yung mga produktong pwedeng gawin sa bamboo na mayroon ng captive market. Pero ng market, ang hinihintay lang ng market ay siyempre raw materials. Yung mga investors kasi before mag-invest para mag-produce ng ganung mga product is kailangan muna ng maraming tanim. So sa akin, yung pinaparami ko ngayon is yung iron bamboo. Iron Kasi bamboo. opo, yung iron bamboo kasi
galing po yan sa ibang bansa. Galing po yan sa South America. Ang kagandahan lang kasi ng iron bamboo is medyo malinis siya sa ilalim. Hiwa-hiwalay siya, hindi siya tumpok-tumpok yung kanyang pagtubo. Then, katulad sa atin, ano? hindi siya- Talagang, Oo, sanga-sanga. Opo, hindi siya, Oo, maraming hindi siya siip. pamamahayan ng mga daga. Mm-mm. Kasi yung mga kawayan natin na nandito na sa atin matagal nang na-introduce, Oo. gaya ng kawayan tinik at saka yung giant bamboo, magkadikit-dikit siya. So pwede siyang pamahayan ng mga daga. Siyempre yung mga cobra, yung mga ahas, siyempre hihintayin nila doon o maghahunt sila doon kung saan maraming pagkain. Yung prey at saka predator relationship. And then, yung cobra naman, yung Philippine cobra, yun naman yung pagkain mismo ng king cobra. Ang tawag dito sa amin, banakon. banakol. O yung diamond snake. So yung ahas, talagang titira doon. And then, yung kawayan, pagtitirhan ng mga ahas. So hindi madali. Halimbawa, i-promote natin yung industriya ng kawayan. Mahirap din sa mga trabahante na mayroong mga ahas doon sa May patayuan ng delikado rin. kawayan. Anyway, Opo. Sir Raymond, babalikan ka namin. Tuloy natin ating pag-usap. Magpapala lang tayo sa oras na 6:33 ng umaga. Magbabalik po ang advokasya makalipas ang ilang paalala.